Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po ako sa panibagong araw na binigay niyo po sa akin upang magpuri at paglingkuran kayo, Lord. Nagpapasalamat po ako sa malawak na biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Naway kayo po ang manguna sa akin ngayong araw. Itago mo po ako sa iyong likuran. Naway ang pangalan mo ang siyang maitaas. At Lord, humingi po ako sa inyo ng gabay, ng wisdom at knowledge upang mas lalo ko po maunawaan ang iyong mga salita. Lord, tulungan mo po ako may-apply ko ito sa aking buhay. Naway ang kalooban mo po ang siyang masunod. Pinagkakatiwala ko na po sa inyo lahat ng aking mga gagawin. Ito po ang aking samat-samang panalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong araw po, ang topic po natin ngayong araw ay humility makes us effective leaders. At ang versikulong ating pag-aaralan ay Mark chapter 10 verse 43 to 45. Sinasabi rito, "Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for men." O sa Tagalog naman po, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang lahat ng tao ay naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Para sa ating katuruan naman po ngayong araw, unang-una, an effective leader is selfless and humble. Ang effective leader ay handang magsakripisyo para sa tagumpay ng kanilang nasasakupan, na nagtataguyod ng pagtitiwala at pagkakaisa. Ang pagiging mapagkumbaba ay nagpapakita ng kakayahang tanggapin ang pagkakamali at makinig sa opinyon ng iba. Ang mga ganitong katangian ay nagiging inspirasyon para sa iba na naguudyok sa kanila na maging mas mahusay pa. Ang mga leader na ito hindi lamang nakakapagtagumpay kundi nagiging mga modelo ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Ikalawa naman, an effective leader is the most servant of all. Sa halip na itaas ang kanilang sarili, ang mga leader na ito ay nagtutok sa pag-aalaga at pagtulong sa kanilang nasasakupan. Sila ay nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon, pinapakita ang halaga ng pagsasakripisyo at dedikasyon sa kapakanan ng iba. Ang kanilang serbisyo ay nagtataguyod ng tiwala at respeto na nagiging dahilan upang ang mga tao ay mas maging masigasig. Ang totoong leader ay hindi niya hinahangad na paglingkuran siya. Ang gusto niya, siya ang maglilingkod sa kanyang mga tao. At sa huling application, at sa huling katuruan naman natin ngayong araw, an effective leader is driven by a mission. Nangangahulugan nito na may malinaw na layunin at direksyon ng kanilang pamumuno. Ang pagkakaroon ng misyon ay nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa leader kundi pati na rin sa kanilang nasasakupan na nag-uugnay sa lahat sa isang mataas na layunin. Yung leader na pinag-uusapan dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya nilid ang mga tao, nilid ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang kanyang mga salita. Punta naman po tayo sa ating application. Unang-una,
Lead selflessly, not for self-interest. Nangangahulugan nito na ang mga leader na ito ay inuuna ang pangangailangan ng ibang tao, nagtataguyod ng isang kultura ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon sila sa kanilang nasasakupan na nag-uudyok sa lahat na magtrabaho ng sama-sama para sa isang layunin. Ang selfless na pamumuno ay nagtataguyod ng tiwala at respeto na mahalaga para sa maayos na relasyon at matagumpay na resulta. Ikalawa naman po sa ating application, lead effectively by being a servant leader. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng empathy at suporta, nagiging inspirasyon sila sa iba na nag-uudyok ng mataas na antas ng pakikipagtulungan at dedikasyon. At ang huli naman po, lead by pouring yourself into mission. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras, enerhiya at emosyon, ang mga leader ay nagtutulak ng mas malalim na koneksyon sa kanilang nasasakupan. Ang kanilang commitment sa misyon ay naging sanhi ng pagtitiwala at paggalang na mahalaga para sa epektibong pagtutulungan. At yun lamang po, may natutunan po tayong lahat at may apply po natin ito sa ating buhay. Maraming salamat po.